sa lahat po ng mga Kristiyano, sa lahat po ng mga kapatid, at sa lahat po ng mga kapwa-tao na patuloy pong nakikinig sa programang Mga Tinig sa Ilang. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, February 17, 2021. Ayan. Sa kalooban po ng Panginoon Diyos, tayo po ay mag-aaral po ng mga salita ng Panginoon Diyos na nakasulat po sa Biblia. Ayan. Patuloy po tayong nag-aaral ng mga salita ng Panginoon Diyos. Yung ating pong programa, chronological, ang paraan po ng ating pag-aaral ng salita po ng Panginoon Diyos sa yung tinatawag po na chronological study Bible. Ayan, magandang gabi po kay Brother Balong Kalamaan, dyan po sa Makati. Ayan, siya pong nauna. Nandyan na rin po, nakikita ko po si Brother, ayan, mag-message lang po kayo para ma-acknowledge po kayo at ma-shoutout po kayo dito sa programa natin. Ayan. At ngayon po ay patuloy po tayo sa pag-aaral ng mga salita ng Panginoon Diyos sa gabing ito. Ngayon po ay ang programa po natin, dahil ngayon po ay Miyerkules, tayo po ay ang programa natin ay Bible News Now. Ayan. Tuwing alas 8 po ng gabi at yan po tuwing Miyerkules alas 8 ng gabi. Pagka Sabado naman po ay mga tinig sa ilang, alas 8 din po ng gabi. At ang ating pong wino-workout, ating pong inuunti-unti na pagkatapos po natin na mapag-aralan po at maibalita itong chronological study Bible, ay tayo po ay gagawa na po ng paksa at gaganapin po yan tuwing linggo. At dito pa rin po sa ating ginagawang pag-aaral sa pamamagitan po na ginagamit natin na FB Live, yung Facebook Live, at ito po ay internet, at madali po nating magawa itong ating pag-aaral at pagbabalita ng mga salita ng Panginoon Diyos na nakasulat po sa Biblia. Ayan. Kaya tuloy-tuloy lamang po tayo mga kapatid, mga kapwa Kristiyano. At sa gabing ito ay bago tayo magpatuloy, ay atin po munang sasabihin o sasalitain yung ating pong nakaugalian. Palagian po natin sinasabi, ano po? Mga tinig sa ilang. Welcome po kayo sa mga tinig sa ilang, Bible News Now, Christian Social Fellowship, biblical na, historical pa, scientific na, may kasama pang timeline. Ayan, no? Okay. Ayan, kaya babasahin ho natin yung palagi po nating binabanggit. Pag sinabing biblical na, Biblia po ang ating ginagamit. Ano po? Meron po tayong Biblia rito. Ayan. Historical na. Ayan. Saan naman natin mababasa yung sinasabing historical? Ano po? Dito po sa isang sulat po ng sa Isaias. Ayan. Ang talata, ang kapitulo 41. At ang talata po ay 4. Ito po ang nakasulat, yung historical po. Para palagi po nating naaalala ito, ang Isaias, sulat po ni Propeta Isaias 41, at ang talata po ay 4. Na mapapahanga kasi kayo dito, ano po? Ito pong nakasulat. Sinong nasa likod ng lahat ng ito? Sinong nagpapagalaw ng takbo ng kasaysayan mula sa pasimula? Ako ang Panginoon na naroon na noon pa man at mananatili hanggang sa katapusan. O, ayan. Yan po ang sinabi po ng binasa natin sa Biblia sa Isaias 41:4. Ayan. Kaya yung programa po natin, kailangan po laging may history yan. Ano po? History palagi. Ayan, meron naman pong tinatawag na scientific. Ano po? Yun naman po ay mababasa natin doon po sa aklat ni Daniel. Ano po? Kasi
kailangan mabasa rin po natin yung ating mga sinasabi. Ano po? Kasi ang Panginoon Diyos gumagamit po ng asensya. Ano po? Para maibahagi niya sa tao yung maintindihan ng mga tao kung ano po ang tinatawag na asensya. Kaya kapangyarihan pa rin po ng Panginoon Diyos ang nangingibabaw rito. Kaya ayun po ang kanyang ginagawa. Ito po ang nakasulat sa Daniel 1 at ang talata po ay 17. Ito po ang nakasulat. Binigyan ng Diyos ang 4 na kabataan ng kaalaman at kakayahan sa panitikan at agham. O ayan, agham. Kaya gumagamit po ang Panginoon Diyos ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan po ng sensya. Kaya ang ating programa, biblical na, historical pa, ayan, at scientific na, ayan, nabasa na natin, may kasama pa ang timeline. Ayan, napakahalaga po ng mga binanggit natin. Yung Biblia, siyempre, salita ng Diyos. Ano po? History, siya po ang nagpapagalaw ng kasaysayan. Ayan, gumagamit po siya ng science. Ano po? At kinakailangan din na maisaayos itong ating binabasa. Kaya andyan din po ang sulat ni Dr. Lucas, ni San Lucas. Ayan, lingkod ng Panginoon Diyos. Tinatawag din natin siya na alagad ng Panginoon. Ano po? Apostol Lucas, ayan, ayaw pong pumayag ng iba na pag tinatawag nating apostol. Ano po, ayaw nila. Siguro gusto nila Doktor San Lucas or ang tinatawag na Ibanghilista. Ayan. Ang unang 4 na aklat po kasi si Mateo, si Marcos, si Lucas at si Juan, yan, mga Ibanghilista po yan. Pero ang dalawa po diyan, apostol po 'yon. Ayan. Alagad na 12 apostol napili. Ano po? Ito pong nakasulat sa isang talata po ni San Lucas. Ito pong nakasulat. Yamang marami. Lucas 1 at ang talata po hanggang 3. Ano po? Lucas 1 hanggang 3. Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin. Alinsunod sa ipinatalo sa atin, nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nakakakita at mga ministro ng salita. Ay minagaling ko naman pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una na isulat sa inyong sunod-sunod. Kagalang-galang na Teopilo. O ayan. Sunod-sunod. Ayan, yan po yung tinutukoy natin na chronological. Pagsasaayos o sunod-sunod. Kaya naman, yung ating programa, hindi po nila ito matututulan. Bakit? Dahil ito po ay chronological. Tingnan nyo lang nangyari. Itong dati natin tagapagturo, ano po? Ayan, at ang anyang anak, andyan sa Bulacan. Nagtalo sila, ano po? Nagbangayan sila tungkol doon sa sulat po ni San Juan sa 12.1 at sulat naman po ni Mateo sa 26.1. Dahil ang kasulat po ni Mateo, ni San Juan ay 6 na araw bago ang pista ng Pasko. Ang sulat naman po ni Marco ni Mateo ay 2 araw lang bago ang pista ng Pasko. Nagkaroon na sila ng naglabo-labo na silang dalawa. Parehas po silang mali. Ano po, hindi nila ginamitan ng timeline. Ayan. Isang pangyayari, pero magkaiba ng days. Ano po? Days. Magkaiba. Ang sabi po ni San Juan, mas mainam, basahin ho natin. Sa isang talata po ng San Juan, sa Juan 12. Para ho ma-review lang tayo uli. Sabi po ni San Juan, sa 12, 1 hanggang 3. 6 na araw. Ayan, bago sumapit ang pista ng Pasko. Si Jesus ay nagpunta sa Bitanya. Ayan, Bitanya po binabanggit. Ang bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ayan. Hanggang 1 lang tayo, ano po, para mabasa naman natin yung Mateo. Ibig lamang po sabihin nito, 6 na araw, sabi po ni San Juan, Apostol Juan, bago sumapit ang pista ng Pasko. Ayan, sorry na lang sila, ano po, napasadahan natin to sa pamamagitan ng chronological.
Kaya naintindihan natin. Ayan, 6 na araw kay San Juan, bago ang pista ng Pasko. Samantalang kay Mateo naman, ito ang nakasulat, Mateo 26, ito ang nakasulat. Matapos ituro ni Jesus ang lahat ng ito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, gaya ng alam ninyo, 2 araw na lamang at Pasko. Pasko na ng ang anak ng tao ay tataksilan upang maipapako sa krus. So, ayan. Ngayon, 26:6, nasa Betanya na noon si Jesus sa bahay ni Simong Ketongin. Ayan, nilinaw po nilinaw po ni Mateo na nasa bahay na siya ni Simon. Ibig sabihin, nandun na siya sa Betanya. Ano po? Lugar ng Betanya. Ganon din naman ang statement ni San Marcos sa 14, parehas lang. Ito, 2 araw. 14:1, 2 araw na lamang at pista ng Pasko ng tinapay nang walang pampaalsa. Ang punong pari at mga tagapagturo ng kautusan ay patuloy na naghahanap ng paraan upang maidakip si Jesus ng palihim at maipapatay. Huwag sa kapistahan at baka magkagulo ang tao, sabi nila. Ayan, sa 3, nasa Betanya na noon si Jesus. Kumpirmado, nasa Betanya na siya. Samantalang kay Juan, ayan, kay Mateo, 2 araw, kay San Marcos, 2 araw din. Bakit kay San Juan, 6 na araw pa? Ayan, diyan sila nagkagulo. Hindi sila gumagamit ng timeline. Hindi nila ginamit ang timeline, hindi nila sinundan yung mga pinuntahan ni Jesus Christ, mga naganap, mga pangyayari. Hindi nila nasundan. Kaya nagkagulo silang magtatay. Ayun. Nakinamatayan na. Hindi talaga sila nagkaayos ano po na tungkol diyan sa mga sila po yung mga mga tandem sila sa religious bully noon ano po. Nagpapanggap sila na sila'y magaling. Walang magaling sa Biblia. Walang taong magaling. Yan, kaya hindi niya masagot-sagot yung ating assignment. Ano po? Kaya, paano natin na-determine, paano natin nalaman, ano po ang naging malinaw na paliwanag, bakit 6 na araw, kay San Juan, bakit 2 araw na lang kay San Marcos at saka kay Mateo, kasi nga, kaya ayon kay Mateo, ayon kay San Marcos, nasa Betanya na si Jesus Christ. Nandun na siya sa bahay ni Simon. Nakarating na. Samantalang kay Juan, wala pa siya sa Betanya. Nandun pa siya sa Jericho. O yan. Ganun po yun. Yan ang chronological. Nasa Jericho pa si Jesus Christ. Meron pang naganap kasi doon Kailangan malaman din. Ano ba yung naganap? Nang habang si Jesus Christ papunta ng Jericho o paalis ng Jericho. Papunta na ng Betanya. Ang naganap doon, meron silang pinagaling na bulag, nagsisisigaw, napagalingin daw siya, sinaway ng mga alagad, tumahimik ka. Hindi pa rin siya nagpapigil. Kaya pinagaling siya ni Jesus Christ. Yan yung naganap. Ongoing na sila, papunta na sila sa Betanya. Ayan. Ano pang nangyari? Habang naglalakbay sila, nagtanong itong magkapatid. Si Santiago at si Juan. Ano po, na kung saan sila pauupuin. Ayan, kung saan sila uupo pagdating ng kaharian ni Jesus Christ. Ayan, yan pa yung nangyayari. Kaya, sinabi ni San Juan na 6 na araw kasi nga, nandun pa sila sa Jericho. Wala pa sila sa Betanya. Maliwanag ang nakasulat sa Mateo. Nasa Betanya na noon si Jesus. Maliwanag din ang sakasulat sa Marcos 14. Nasa Betanya na si Jesus Christ. Sa bahay ni Simon na Ketongin. Hindi po yun bahay ni Lazaro na binuhay ni Jesus Christ. Ayan. Mga kapatid, mag-message po kayo para ma-acknowledge ko po kayo rito at ma-shout out po kayo. Ika nga ng mga ano po. Ayan. Kaya, ganyan ang kagandahan. Ayan, Brother Enteng Sayote, nandyan na po.
Brother Eric Moico, si Eric Moico, ayan. Nandyan na po pala sila. Si Brother Ronel Milyar. Ayan, galit. Naloko na. Ayan. Good evening po, Brother Enting Sayote. Ayan. Noong Sabado ho kasi ganito. Hindi ho tayo nag-broadcast dahil binigyan ho natin ng daan yung ating pong dating tagapagturo. Ano po, dating leader. Si Brother Eli Soriano na siya po ay pumanaw na po. Ayon po sa mga balita na siya po ay wala na. Tayo po ay taus-pusong nakikiramay doon po sa mga naiwan, ano po, at saka yung mga nagmamahal sa kanya. Siyempre mahal din po natin yan dahil naging leader din po natin minsan yan, ano po. At ang ating pong layunin, hindi po tayo maaaring sabihin ganito na siya ay maraming ginawang masama, ay hindi po, wag tayong ganon. Ang Kristiyano po, very wise yan. Hayaan natin ang Panginoon Diyos ang humatol dyan kung ano po ang dapat gawin ng Panginoon Diyos. Yan ang tribute, dating Opo, tama po yun, bigyan ng tribute. Dapat bigyan, igalang siya, ano po. Bakit ganon? Kasi nga, meron din naman po siyang naiturong mabuti. Hindi po yung maiaalis mabuti. Bakit? Ano po yung mabuti? Yung mabuti po na hinihimok niya, ano po, ini-encourage niya ang mga tao na magbasa ng Biblia. Ano po? Kaya nga meron siyang meron siyang kanta, ano po, na sa tuwing magsisimula po yung programa, ano po yung kanta? Meron ka bang ibig na malaman, mga gumugulo sa iyong isipan? Yan. Ganyan pong kanta Kaya itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Napakaganda ng ng kanyang ginawa. Ano po, kaya marami din po ang na-encourage niya po, na itulak niya para magbasa ng Biblia. At naging po siya naging yan, itanong mo kay Soriano. Ayan. Ayun po yun Ganun po ang ating sinasabi na yan. Kasi nga, meron pong mabuti na ginawa itong si Brother Eli Soriano. Na number 1 po dyan, himukin po niya ang mga tao na magbasa ng Biblia. Ayan, si Sister Tasha Lim, magandang gabi po, o kung ano man po dyan, ang araw dyan sa Amerika. Ayan, magandang gabi po sa iyo. Opo. Ayan, sa mga followers po ni Brother Eli Soriano. Kasi nga po, meron naman po siyang naituro. At saka kapwa-tao natin yon. Dapat marunong tayong makipagkapwa. Huwag tayong tinatawag na orokan o plus. Naloko na. Hindi po ganon. Dapat taus-puso ang iyong pakikirama. Wala ano naman, may mga bumabanat na naman sa kanya. Lalo na yung dati niya mga tinuturuan na nagbabasa na nga naman ng Biblia, pero hindi naman na isa puso yung mga sinasabi niya. Dahil ayun, hindi na nga po Ingkong ang tawag niya, kundi Brother Eli Soriano. Ayan. Kasi nga, opo, legend talaga yan. Opo, Kaya, binibigyan po natin yun ng, tribute. Igalang po natin. Kasi nga, tao po yun may ambag po siya na mabuti. Mabuti po, yung nga po, yung binabanggit natin, na yung pong may mahimok niya, maitulak niya ang mga tao na magbasa ng Biblia. Kasi may mga relihiyon kasi na hindi na po ini-encourage yung kanilang miyembro na magbasa ng Biblia. Ano po? Samantalang ito si Brother Eli Soriano, hinihimok po niya yung mga tao, hindi lang po ang miyembro, na magbasa ng Biblia. Ang katunayan, nagbibigay pa nga po siya ng Biblia Ano po? Gumagastos po siya ng pera para pambili ng Biblia. Ayan, andyan na po si aking mahal na tiyo, si Arming de la Cruz, dyan po sa Teresa Rizal. Ayan, good evening po, dyan sa Teresa Rizal. Ayan. Yan po ang ating sinasabi kay Brother Eli Soriano na
marami talagang natutong magbasa ng Biblia. Yung nga po yung kanyang, yung inawit natin kanina, na pagka nagbasa ka ng Biblia at meron kang na hindi naintindihan, yung nga po yun na itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Ayan. Meron ka bang ibig na malaman, mga gumugulo sa iyong isipan? Yan. Naghahanap ka ba ng kasagutan na tila sa iyo'y palaisipan? Ayan. Itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Ayan. Ayan. Salamat po, Brother Eli Soriano, sa iyong ibinahagi na na legacy, na maturuan mo po ang mga tao na magbasa ng Biblia. Sabi po ni Sister Tasha Lim, hanggang ngayon, lagi kong pinapanood kayo ni Brother Bert sa YouTube. Very simple ang program, madaling maintindihan. God bless always. Ayun po, maraming salamat po, Sister Tasha Lim dyan sa Amerika. Ayan. Maraming salamat po. Dahil hindi naman po tayo, kumbaga sa kanal, kumbaga sa kanal, hindi po tayo lumilihis. Kasi meron tayong ginagamit na chronological na study Bible. Sinusundan ho natin yung lahat ng pangyayari na naganap nung si Jesus Christ ay nangangaral pa sa Israel. Si Jesus Christ po ipinanganak sa Bethlehem. Ano po? Ang Bethlehem po ay veterano sa debate. Yan, si Bes. Opo. Siya nga po ang nagpasimula ng mga debate na yan Ano po? Talagang undefeated siya. Ano po? Magawat meron naman siyang mga latest na, mga sablay na. Naloko na. Hindi naman ho natin dapat yon. Hindi na tapon natin yung hindi natin hindi labag sa Biblia, tapon natin. Tulad po ng walang babae sa langit. Ayan. Tulad po ng wala pang nakakarating sa langit. Ayan. At marami pang iba. Yan po yung mga genuine na aral niya na hindi ho natin dapat paniwalaan dahil na napakarami na pong tao sa langit. Ayan. At lalaki at babae po yun. Hindi po ganon. Opo, kaya napag-aralan na ho natin yun na yung tanong nga po ng Saduceo, ulitin lang ho natin, yung tanong po ng Saduceo, mga Saduceo po kasi hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Ano po? Hindi rin ho sila naniniwala sa mga espiritu. Hindi rin ho sila naniniwala sa mga anghel. Kaya ang tanong nila kay Jesus Christ, napakatindi. Ano po? Napakahirap, kumbaga sagutin. Pero si Jesus Christ nasagot po ng maayos. Ano po? Ang tanong po nila, may 7 magkakapatid na lalaki sa lugar namin. Sabi po ng mga Saduceo. Ang sabi po ng Panginoon, sabi nila sa Panginoon, nakaugalian na pag walang anak yung panganay, ay pakakasalan siya ng pangalawa para sa magpatuloy ang lahi hanggang sa makarating sa pampito. Sa muling pagkabuhay, sino sa kanilang 7 ang kikilalaning asawa? Namatay sila parehas sagot ni Jesus Christ, nagkakamali kayo sa hindi ninyo pagkaalam ng kasulatan ni kapangyarihan man ng Diyos. Dalawa po yung bagay ang sinabi ni Jesus Christ. Dalawa po. Hindi pagkaalam ng kasulatan at kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, dalawa po yon. Hindi nila alam ang kasulatan. Samantalang ang mga Saduceo, mga teacher po ito tagapagturo po ito ng kautusan. Yung 5 aklat. Ano po? Yung sulat po ni Moises. Yung Henesis, Exodo, Levitico, mga bilang at Deuteronomio. Diyan po sila magaling. Yung mga Saduceo. Ayan. Ngayon, andun din po yung sinabi ni Jesus Christ na nagkakamali kayo. Nakasulat po doon. Yung punong kahoy na nagliliyab. Doon po ibinigay ni Moises yung Abel Cain. Magandang gabi po sa iyo. Ayan. Yun po ang binigay ni Jesus Christ. Na ako ang Diyos ni Abraham. Ako ang Diyos ni Isaac. Ako ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Kaya nasupalpal sila ni Jesus Christ. Dapat doon pa lang naniniwala sila doon sa kasulatan. Diyos na buhay. Ayan.
Kaya hindi sila naniniwala doon sa muling pagkabuhay. Ayan. Kaya, ano pa yung pangalawa? Ni kapangyarihan man ng Diyos. Ibig sabihin yan, sa salita natin, leave it to me. Bigay na natin sa Diyos yan. Makapangyarihan yun eh. Kasi ang tanong, kung sino daw ang magiging asawa ng babae, dahil parehas niya pangasawa lahat ang 7. Pagdating daw sa muling pagkabuhay, sino daw sa 7 ang magiging asawa ng babae, yung kikilalanin. Hindi na, sagot ni Jesus, hindi na sila mag-aasawa. Ayan, kasi dapat ginagamitan natin yan ng chronological, tamang timing, sino ang kausap, sino ang nagtatanong. Ayan, ay yung mga Saduceo po, mga lahing Israelita po yun. Ano po? Kaya, ano pa ang sagot ni Jesus Christ? Nagkakamali kayo sa hindi nyo pagkaalam ng kasulatan, ni kapangyarihan man ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, ayan, hindi na sila pag-aasawahin, ni mag-aasawa man. Sila'y magiging katulad sa mga anghel, na ayan, na hindi nag-aasawa. Sabi kasi ng dati natin tagapagturo, na mga lalaki. Sabi naman ng tinuruan, na hindi namamatay. O di lagpak na naman silang dalawa. Pero silang dalawa nagbabangayan, lalo na yung tinuruan, pero nagapak din siya. Ayan. Kaya hindi ginagamitan ng timeline. Kasi maisa sa ayos natin yan kapag gamitan natin ang timeline. Ganun po yun. Ngayon, sa ating pag-aaral, pagpapatuloy ng ating yung chronological, nadaanan natin yung kanilang pinag-uusapan. Kaya hindi maaaring hindi natin ito italakayin. Ano po? Okay. Ngayon, patuloy po tayo sa pag-aaral ng mga salita ng Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng chronological. Nasabi na ho natin yung ating pakikiramay kay Brother Eli Soriano, na dati natin tagapagturo, nating leader. Ayan, tayo po ay taus-pusong nakikiramay sa lahat po ng kanyang mga nagmamahal sa kanya. Ganun lang po tayo. Ang Kristiyano po, lang yan, hindi gaanong nararatil yan, hindi gaanong kumbaga relax lang yan. Tayo ganun lang po tayo kasi nga po pagka alam naman natin, sinabi na po ni Jesus Christ na mayroon talagang kabilang buhay. Dito po sa mundo, dito tayo nabubuhay, gamit-gamit natin itong lupang katawan. Andiyan na po si Brother Bernie Marasigan. Ayan, good evening po, kapatid, kapwa Kristiyano. Ayan. Dito po sa earth, ito sa ginagalawan natin, dito tayo, ito yung mundo natin habang tayo nabubuhay. Ginagamit natin itong katawan na to. Sabi naman ni Jesus Christ, sa kabilang buhay, ayan, ibig sabihin may kabilang buhay. Kaya, nandun na po yun. May nagtanong po sa atin kung sa kabila ng ginawa daw ni Brother Eli Soriano, na sinasabi maraming mali, maraming hindi magandang ginawa, saan daw mapupunta ang kanyang kaluluwa at espiritu? Ang sagot ko na sa kanya, bahala Panginoon Diyos dyan. Huwag tayong humatol. Kung ano man ang ng Panginoon, huwag natin pangunahan. Ang Panginoon Diyos ang dapat maghatol kung saan siya dadalhin. Ayan. Basta kalma lang tayo, wala tayong comment dyan kung saan dadalhin. Ayan, ano po? Tandaan natin, ano po, sinabi ni Jesus Christ, sinabi po ni Jesus Christ, pananampalataya. Ayan, dapat kilalanin si Jesus Christ na Panginoon at tagapagligtas. Huwag nating kalilimutan palagi yon. Na si Jesus Christ, sinabi niya na magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Ayan. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Ibig sabihin, hinihimok niya ang tao na sumampalataya sa kanya. Kapag sumampalataya ka kay Jesus Christ, tulad din sa magnanakaw, ganun nangyari. Hindi po ba? Sumampalataya siya kay Jesus Christ. Sa ganung saglit lang, sandaling-sandali lang. Sinagot siya ni Jesus Christ na kakasamahin kita ngayon sa aking paraiso. Kasi nga, sumampalataya siya. Tandaan natin, si Brother Eli Soriano,
sumasampalataya po yun. Ayan, ngayon, kung meron siyang ginawang masama, sa puso niya, ano po, na nakatago, ano man po yun, Diyos na po bahala doon. Hindi natin pwedeng hatulan yan. Kasi nga, baka mamaya, magkamali tayo, di humatol tayo, di yari na tayo na, magkaroon na tayo ng pagkakamali. Ano po? Ayan, kaya tayo, ano lang tayo, kumbaga, relax lang tayo mga Kristiyano. Bayaan natin ang Panginoon Diyos. Sige po, tayo mag-aaral na ng mga salita ng Panginoon Diyos sa Biblia. At bago ho tayo magpasimula, tayo ho ay magre-review muna. Ayan, dapat natandaan po ninyo mga nakaraan, mga kapatid. Kasi maganda na pong event na to Ito na po yung moment of truth. Papunta na po tayo kasi dito po sa pinag-aaralan natin, ito na po yung last na pagpunta ni Jesus Christ sa Jerusalem. Ito na po yun. Hindi na siya makakawala rito Ito yung inaantay ni Jesus Christ na bautismo sa kanya. Kaya, napakahalaga din po nung pagbuhay niya kay Lazaro. May connection po yun yung pagbuhay niya kay Lazaro. May connection po yun. Ngayon, si Jesus Christ, ipinanganak sa Bethlehem. Ayan, malapit po yan sa Jerusalem. Lugar po yan ng Judea. Baluarte po yan ng mga Hudyo. Ayan, sa 12 tribo, mga anak ni Jacob, ni Israel. Ayan, yan po yung baluarte niya. Diyan po yung lugar naman, sa loob naman, sa Jerusalem naman, yan naman po yung lugar ni Haring David. Ano po? Ngayon, diyan ipinanganak si Jesus Christ sa Bethlehem. Pero lumaki po siya sa Nazareth. Doon po siya lumaki, sa lugar naman po ng Galilea. Yung Galilea po, yung Nazareth, at itong Judea, o itong Jerusalem, malayo po ito. Parang ito yung Luzon, at saka yung Mindanao. Parang ganun po lumalabas. Malayo po. Ano po? Kaya, unang pangangaral ni Jesus Christ, doon siya sa Galilea, doon sa lugar na yun, sa Nain, sa, ayun, doon po sa malapit po sa Sea of Galilee. Ayan, meron tayong mapang sinusundan Ano po? Ayan, sa Nazareth, sa Cana, sa Capernaum, Bethsaida, ayan. Meron din sa Sea of Galilee, sa Nain nga, region of Sidon and Tyre, sa Tiro at Sidon. Lugar naman po ito ng Jordan, ano po? Ayan, dito naman po, meron naman po siyang Mount Hermon, ayan. Marami po siyang pinuntahan lugar doon po sa Lebanon po 'yon, yung Tiro at Sidon sa Lebanon. Yan, doon po siya nangaral. Nangaral po siya sa iba't ibang lugar. Hanggang sa makarating po siya sa Samaria. Ayan, nakarating po siya sa Judea hanggang sa pagpasok po niya sa Jerusalem. Ayan, kaya ang dami pong pinagdaanan ni Jesus Christ. Ano po, ang dami po niyang pinagdaanan para mangaral. Ipakalat po niya ang salita ng Panginoon Diyos. Ipakalat po niya yung magandang balita. Yung magandang balita, yun po yung magdiligtas Kaya, eto na tayo. Magsisimula na tayo ng review. Ano po, mga kapatid, review tayo. Yung ating pinag-aralan nung nakaraan ay tungkol po doon sa pagtatanong ng mga Saduceo. Si Jesus Christ po nasa loob na ng templo ng Jerusalem. Ito kasing pamagat ng ating pinag-aaralan, yung matagumpay na pagpasok ni Jesus Christ sa Jerusalem. Bakit matagumpay? Kasi nga, wanted na si Jesus Christ diyan sa mga pinuno ng mga Hudyo, mga kababayan niya. Ayan, dahil ang nangyari nga po, mayroong galing si Jesus Christ sa Jerusalem, nangaral po siya na siya daw ang ako at ang Ama ay isa. Muntik po siyang batuin at dakpin.
nakaalis na si Jesus Christ. Ano po, nagpunta po siya sa malapit sa ilog ng Jordan, sa pinagbautispan po ni Juan Bautista. Ayan, pagkatapos po, bumalik po siya dahil nalaman po niya na may sakit si Lazaro. Ayan, wanted na nga po siya, bumalik pa siya uli doon sa Betania. Ayan, binuhay po niya si Lazaro. Nakita po siya ng maraming Hudyo, gayet na naman uli sa kanya. Umalis uli siya sa Bethany. Nagpunta naman siya sa lugar naman ni Ephraim. Doon siya doon po siya nagpahinga, doon po sila nagtago kasi nga wanted na sila, doon sila nagpahinga. Ngayon, kailangan niya naman niyang bumalik sa Jerusalem kasi pista ng Pasko. Ayan. Wanted na po si Jesus Christ noong mga time na yon. Kaya matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Ngayon, ano po ang naganap doon po sa matagumpay na pagpasok ni Jesus Christ sa Jerusalem? Una pong kaganapan, na pag-aralan na po natin to, review na lamang po ito, yung pong inutusan niya ang kanyang alagad na kalagan yung asno. Ayan. Doon siya sumakay, pagpasok sa Jerusalem, naglagay po ng mga kung ano-ano yung mga balabal at mga dahon doon sa dinadaanan niya. Nagsisigawan po ang mga tao na dito na ang hari ng Israel. Ayan. Kaya nagkagulo po ang loob ng lungsod, yung buong Jerusalem. Nagkagulo po kasi may Jesus Christ na dumating. Ikaw ba naman, hindi ka ba sisikat no? Hindi ka ba trending? Binuhay mo yung 4 na araw ng patay? Ayan. Kaya trending na trending si Jesus Christ. Kaya nung dumating siya sa Jerusalem, nagkagulo yung mga tao. Ayan. Ano ang pangyayari? Ayan, pinagtabuyan po niya doon sa loob ng templo, pinagagupit niya, pinakawalan niya yung mga kalapati at kung anong mga bentahan doon sa loob ng templo. Ayan, napagod din po si Jesus Christ doon Ngayon, ano po nangyari? Gabi na. Ginabi na si Jesus Christ. Pumunta sila sa Bethany uli. Doon sila nagpahinga. Ayan. Kinabukasan, bumalik sila sa loob ng Jerusalem kasi mangaral Mangaral siya dahil may ano nga po yun May activities pong nagaganap sa loob ng Jerusalem. Yun po yung pista ng Pasko. Pinakamahalaga. Yung Passover. Ayan. Ngayon, pagbalik ni Jesus Christ, ano naman na naganap? Ayan, nakita niya ang puno ng igos, walang bunga. Ay, di sinumpa niya. O, di natuyo. Ayan, yan po yung naganap. Pagpasok niya sa Jerusalem, andun na siya sa templo, ayan, doon na sila nagbalitaktakan ng mga tagapagturo ng kautusan. Nakaharap niya na face to face. Ang, ano yon? Mga Saduceo, mga Pariseo, mga punong pari, mga pinuno ng mga Hudyo. Marami pang iba siyang nakausap. Hindi po nanalo kay Jesus Christ yung mga yon. Dahil tinatanong nila si Jesus Christ, sinasagot sila. Ano pa, hanggang sa magbigay si Jesus Christ ng mga talinghaga para sa kanila. Ayan, ganun po. Kaya napahiya sila kay Jesus Christ. Ngayon, mayroong nagtanong, ito nga po yung mga Saduceo, yung 7 lalaki, tinanong si Jesus Christ, hindi naman sila nakasagot. Ano po? Kay Jesus Christ, napahiya yung Saduceo. Kaya nung mabalitaan naman ng Pariseo na hindi sila yung Saduceo ay natalo ni Jesus Christ, eh sila naman ang nagtanong, yung mga Pariseo. At ang tanong nila, ito. Ang tanong nila, ano daw po ang pinakamahalagang utos? Ayan. Yan po yung tanong ng mga Pariseo. Nabalitaan kasi nila na hindi nanalo yung mga Saduceo. Kaya ang mga Pariseo ay nagtanong din kay Jesus Christ. At ito ang tanong nila. Nakasulat po yan sa Mateo. Ang kapitulo po ay 22. At ang talata po ay 34 hanggang 40. Ayan, yan po yung nangyari. Ito po ang nakasulat. Basahin po natin. Para maintindihan natin mabuti. Ayan. Nagtipon-tipon ng mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Yung nga po yung 7 lalaki at may napangasawa po ang isang babae. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautosang Hudyo ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso,
ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang kaharian, ang katuparan ng mga propeta. Ayan, ganun po ang sinabi, ang nangyari nung si Jesus Christ po ay tinanong, kaya sinagot sila ni Jesus Christ. Ayan, nag-blackout doon sa kanila kay Brother Eric Moico. Ayan. Yun po yung tanong ng mga Saduceo. Nakasulat din po yan sa Marcos 12 at ang talata po ay 28 hanggang 34. Ganun din po sa sulat po ni San Lucas sa kapitulo 10, 25 hanggang 28. Ayan. Yan po ang naganap doon sa loob ng templo. Ayan, medyo painit na po ng painit ito eh. Yan. Sabi po ni Brother Eric Mo, thank you Jesus Christ. Nagkailaw na. Ganun lang naman po yung kapangyarihan ng Diyos. Ayan. Ayan, ano pa pong naganap? Si Jesus Christ naman po ang nagtanong. Tapos na sila sa pagtatanong. Tapos na sila eh. Ang tanong nila kay Jesus Christ ay nasagot. Ngayon si Jesus Christ naman ang nagtanong. Ano ba yung tanong ni Jesus Christ sa kanila? Ito po ang nakasulat sa Mateo 22 at ang talata po ay 41. Ayan. Hanggang 46. Basahin po natin. Tinanong naman ni Jesus ang mga Pariseyong nagkakatipon doon. Ayan. Ano ang pagkakaalam ninyo tungkol sa Kristo? Kanino siyang anak? Kay David po, sagot nila. Sabi ni Jesus, kung gayon, bakit siya tinawag ni David na Panginoon nang nasa kanya ang Espiritu? Ganito ang kanyang sinabi. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Ngayon, kung si David ay tumawag sa kanya ng Panginoon, paanong masasabing anak ni David ang Kristo? Isa man sa kanila ay walang kasagot at mula nooy wala nang nangahas magtanong sa kanya. O ayan. Yun po yung napakahirap na tanong ni Jesus Christ. Ano po? Na kaninong anak? Anong pagkakilala nyo sa Kristo? Ay, anak po ni David. Ayan. Alam nyo po, ang kausap kasi ni Jesus Christ, mga tagapagturo ng kautusan. Ibig sabihin, matatalino po ito. Kaya sinusubok sila ni Jesus Christ kung hanggang saan ang talino nila. Ayan, hindi naman nila nasagot kung ano po yung tamang sagot doon sa pangyayaring yon. Bakit nga naman siya magiging anak ni David? Ay tinawag niya itong Panginoon. Paano siya maging anak? Ayan, ano pong sagot ng mga kapatid? Basahin nyo na lang po ang buong kwento, ang buong sulat sa aklat po ni Ruth. Ayan, doon nyo po maintindihan yan. Yung sulat po na yan ni Ruth. Ayan. Dahil doon po malalaman ninyo kung ano ang sagot doon sa tanong ni Jesus Christ. Ayan, ganun po. Ayan, ano po pong ating pinag-aralan noong nakaraan? Meron tayong pinag-aralan tungkol sa katuruan tungkol sa pagpapakumbaba. Dapat lagi tayong mababa lang. Ano po? Nakasulat yan sa Mateo 23:1 hanggang 12. Ayan, ganoon din po sa Marcos 12:38 hanggang 39. Ayan, meron din po sa Lucas 11:43 hanggang 46. Lucas 20:45 hanggang 46. Ang payo po ni Jesus Christ na huwag tularan itong mga Pariseo. Ayan. Huwag tularan ang mga Pariseo. Naging topic po ito ni Boy Nunal, ni Jacob Santos nung nakaraan lang tungkol sa relihiyon. Maya-maya talakayin natin. Ayan. Meron din po tayong pinag-aralan na tungkol sa pagkawasak ng templo. Ayan, eto na. Kasi nga po, nagsimula ito nung si Jesus Christ ay nangangaral sa loob ng templo. Ano po? Nangangaral po siya sa loob ng templo.
paglabas po ni Jesus Christ sa templo, ano po nangyari? O ito, basahin natin. Sa isang talata po, ng 24:1 hanggang 2. Kasi tapos na siya mangaral dun sa loob ng templo eh. Lumabas na siya. Ano po? Lumabas na si Jesus Christ. Kaya, namangha yung mga alagad. Kasi nga, hindi naman to sila taga roon. Mga batang Galilea po itong mga to eh. Lalo na po itong unang 5 alagad. Si Andres, si Pedro, Simon, no? Si Simon Pedro, na magkapatid yan. Si Juan, at si Santiago, magkapatid din. At si Mateo. Ayan, yung first 5 na yan, mga taga Galilea yan eh. Doon yung kinuha ni Jesus Christ. Doon yung na-recruit ni Jesus Christ. Kaya nung pumunta sila sa Jerusalem, doon sa lungsod, namangha sila doon sa napakalaking gusali. Ano po? Ngayon, nagtanong sila nung lumabas si Jesus Christ. Ito, dito nagsimula yan. Ito, Mateo 24:1 hanggang 2. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad. At nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Itong templo mismo ha. Itong templo. Datapwat siya ay sumagot at kanila'y sinabi, hindi ba ganinyo nang nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Yung templo po ang pinag-uusapan, ito yung sinabi ni Brother Bert. Templo ha, templo. Hindi yung Wailing Wall. Templo ha. Ayan. Doon po nagsimula ang mga sinabi ni Jesus Christ na paglabas po niya doon sa templo, nagtanong sa kanya mga alagad, at ang sagot ni Jesus Christ, walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato, lahat yan ibabagsak. Ayan. At yan naman ay natupad na. Yung templo na yan. Natupad yan. Ayan, si Brother Michael Bambitoy. Ayan, tama-tama. Medyo maaga-aga ka ng konti. Tatalakayin natin mamaya si Boy Nunal. Jacob Santos. Ayan. Alam nyo po, maya-maya konti. Sige, tapusin lang muna natin to. Mahaba-haba po ito eh. Dito nagsimula lahat yan sa pagtatanong ng mga alagad tungkol sa templo. Ang sagot ni Jesus Christ, mawawasak yung templo na yan, walang matitira dyan, lalus talaga yan. Yan po ay naganap sa panahon po ng digmaang Hudyo laban po sa sa Roman Empire. Ayan. Kaya nung lumaban po sila, ang kanila pong pag-aklas noon dahil sa buwis, ano po? Dahil sinabi na po ni Jesus Christ yan eh. Yung buwis na yan. Yan talaga pagmumulan. Ayan. Kaya, nung lumaban sila, natalo sila, nag-alisan yung mga Hudyo dyan sa Jerusalem. At winasak talaga yan. Wasak na wasak yan. Kita nyo, hanggang ngayon, wala kayong makitang nakatayo. Wailing Wall na lang ang nandun. Wasak na yan. Yan yung tinutukoy ni Jesus Christ. Dito sa talata na binasa natin, na datapwat siya ay sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. So, bagsak lahat yun. Okay. Nakasulat din po yan sa Marcos 13. Ayan. Ang talata po'y 23 hanggang 13. Ayan. Gawin din po sa Lucas 21. Ay, hindi po. Marcos 13, 1 hanggang 2 din. Ayan. At Lucas 21, 5 hanggang 6. Ayan po yung nakasulat tungkol dyan sa pagkawasak ng templo na tinanong po ng mga alagad. Ayan. Kasi nung panahon na yun, si Jesus Christ, naabutan pa niya ang templo nakatayo. Ang katunayan nga, doon pa siya nangaral sa loob ng templo. Kaya, naabutan niya. Ayan. Ayan, panahon ni Emperor Titus. So, po, ayan, tama po yun. Panahon ni Emperor Titus. Siya po yung nanguna talaga dyan. Ngayon, dahil dito sa pagtatanong ng mga alagad tungkol sa pagkawasak ng templo, dahil namangha sila,
doon sa templo na maglalaki ang gusali, na mangha sila, nagtanong sila kay Jesus Christ at ito nga pong sagot na walang matitira sa bato, lahat ibabagsak. Ayan. Ngayon, yan po ang ating ipagpapatuloy. Yung pagtatanong ni Jesus ng mga alagad kay Jesus Christ tungkol sa pagkawasak ng templo. Continuous na po tayo. Ayan. Yan po ang kagandahan dito sa programa sa Chronological Bible kasi hinihimay-himay natin yung mga pangyayari. Ayan na, ito na tayo. Simulan na po tayo mga kapatid, mga kapwa Kristiyano. Kung kayo po ay nakahanda na. Ito na po ang ating pag-uusapan, ibabalita at babasahin dito po sa Biblia mga kaganapan. Yan, sa panahon po na si Jesus Christ ay nasa loob na ng templo at itong ating isusunod, yung pagtatanong ng mga alagad tungkol sa templo. Ayan. Nakita ko po si Brother Alvin Kabautan po ng Australia. Good evening po kapatid. Ayan. Ito, Mateo 24, 3 hanggang 14. Ito po ang ating mababasa. Noon, si Jesus ay nasa bundok ng mga Olibo. Habang siya ay nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad. Ito po ang tanong. Kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Ayan. Tandaan po natin, itong mga alagad nagtanong kasi ang tanong nila noong una tungkol sa templo, pagkawasak ng templo, ano po ang sagot ni Jesus Christ? Kaya palihim nagtanong sa kanyang mga alagad. Ano po yung tanong? Ano daw po ang palatandaan sa muling pagparito ni Jesus Christ? At ang pangalawa, katapusan ng mundo. Ayan. Ang tanong po nitong mga alagad, ano rin po, sinagot ni Jesus Christ ng dire-diretso. Kaya mahaba po ito. Dalawa kasi ang tanong Unang tanong, ano daw po ang palatandaan ng pagparito ni Jesus Christ? Pangalawang tanong, ano daw po ang katapusan ng mundo? Magkaiba po kasi yun kaya sinagot ni Jesus Christ ng sunod-sunod din. Ayan, tuloy tayo sa pagbabasa. Tandaan lang po natin dalawa. Pagparito ni Jesus Christ, ayan, at ang katapusan ng mundo. Ayan po ang tanong nung nakalimbag sa Ark of Titus yung Sack of Jerusalem. Nasa Rome yun at nakita ni Besa yun. Ayan, salamat po sa information Brother Michael. Ayan. Ngayon, tuloy tayo sa pagbabasa. Tungkol po doon sa pagparito ni Jesus Christ, kung ano daw po palatandaan, at ang katapusan ng mundo. Ayan, tuloy tayo. Ito, sagot ni Jesus Christ. Sagot ni Jesus Christ ito. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo. Ayan na. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Ayan. Pinag-iingat ni Jesus Christ yung sagot upang wag daw mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. At marami silang maililigaw. Ayan, sabi po ni Brother Eric Moico, condolence po sa Ang Dating Daan, Program MCGI, Members of Iglesia ng Diyos sa Liga ng Katotohanan International, UNTV ni Kuya Daniel Rason, rest in peace. So, ayan, Brother Eli Soriano, ayan. Tayo po ay nakikiramay lang po, tuloy tayo. Makakarinig kayo ng mga kalabanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan. O ayan. Ito na. Anong tanong ng mga alagad, ano daw ang palatandaan ng muling pagparito ni Jesus Christ? Ang sagot doon, mag-ingat na huwag kayong mailigaw ni numan kahit sino. Dahil marami ang magsasabi na andito ang Kristo, andito siya, andito si Jesus Christ. Huwag daw mag-ingat, sabi ni Jesus Christ.
Tapos ano pa? Ang kasunod na sagot. Makakarinig kayo ng mga labanan, makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ayan, yan. Ibig sabihin, may digmaan, tapos sa iba't ibang dako. Makakabalita, makakarinig ng digmaan sa iba't ibang dako. Sa tingin nyo ba, ano po yung tinutukoy ni Jesus Christ? Na digmaan sa iba't ibang dako. Ayan, yan naman ang tanong natin. Ano po? Sabi po ni Jesus Christ, sa sulat po ni Mateo pa lang to kasi mayroon pa kay Marcos at kay Lucas. Makakarinig kayo ng mga kalabanan at mga kabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa ang iyon ang katapusan ng mundo. So sinagot na, hindi pa katapusan. Hindi po alam ni Jacob Santos to. Opo, hindi niya alam to. Kasi ang ginagawa ayan, tuloy tayo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Bansa at kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa mga maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Sa mga panahong iyon, kapupuutan kayong lahat. Hanggang dito lang muna tayo para magkaroon tayo ng review ng kaunti. Ayan. Maglalaban-laban daw po ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Yun yung mababalita nilang digmaan at mga digmaan sa iba't ibang dako. Ayan, ito yung sinasabi ni Jesus Christ na maglalaban-laban ang gayon din ang mga kaharian, magkakaroon ng tagutom, lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Okay. Sa mga panahong iyon, kapupuotan kayong lahat ng sa inyong pagsunod sa akin. Ayan. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito ay marami ang nagtatalikod sa kanyang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito, at kung magganap na ito, darating ang katapusan. So, kumpleto. Ano po? Kumpleto po yung sinabi ni Jesus Christ dun sa tanong na ano ang palatandaan ng iyong muling pagparito at ang katapusan ng sanlibutan. Ayan. Mga kapatid, ayon kay San Mateo, magkakaroon ng digmaan. Bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, magkakaroon ng tagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ayan. Yung digmaan po na sinasabi ni Jesus Christ, ano pong digmaan yon? Yung kaya yung World War I, World War II? Ay hindi po. Walang bilang po yon. History lang po ng tao yon. Pero ang history ng Panginoon, ng Biblia, yung digmaan na magaganap, yun nga po yung sa Roman Empire. Kasi nga po, one world policy na rin yun Sila po ang naghahari. Sila po ang buong daigdig po. Hawak nila ng Roman Empire. Walang makakalaban sa kanila. Kasi napakalakas nila. Nananakop talaga sila ng mga bansa. Ayan. Kaya itong tanong ng mga alagad na ano ang palatanda, ano ang namangha doon sa gusali ng templo, sabi ni Jesus Christ, walang matitira dyan ng bato sa ibabaw ng kaupapato. Lahat ibabagsak. O ito nga yung digmaan sa pagitan po ng mga Hudyo at ng mga Romano, yung Roman Empire. Ito po yung tinutukoy niya. Hindi po yung World War I or World War II, wala po yun. History lang po ng tao yun.
ang tinutukoy ni Jesus Christ dito, history ng magaganap sa Israel. Ayan, kaya naganap na po yun. Naganap na rin pong lindol. Naganap na rin ang tagutom. Tapos na. Ayan. Ngayon, ano pa ang kasunod? Dahil naganap na yon. Sa 9, sa mga panahong iyon, kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patahin. Naganap na rin yon sa mga alagad. Ano po? Naganap na rin dahil nung kaganapan nga po nung nangangaral sila ng salita ng Panginoon, sila po yung nangalat din eh. Doon sila pinagpapatay. Ano po? Doon sila pinagpapatay sa panahon nang nawasak na po ang Jerusalem, wala na ang templo, kung saan-saan sila nakarating. Kaya nga po itong nakarating sila ang iba nakarating sa Turkey, yung nga po yung 7 iglesia, doon kasi hindi sila magagalaw. Kasi nga po, nahati na ang Roman Empire sa dalawa. Roman Empire di po may hawak nun eh, pero hindi sila pwedeng galawin doon. Yung iba naman, nagpunta kung saan-saan, yung mga alagad, doon sila pinagpapatay. Isa nga po doon si Pedro. Ayan, hinulaan ni Jesus Christ yung kanyang pagkamatay. Ano po sabi niya? Ang uri ng kanyang pagkamatay? Sinabi na po ni Jesus Christ yun eh. Sabi po ng Panginoon sa kanya, Pedro, kapag ikaw ay mamamatay, bibihisan ka na hindi mo na mamalayan. Dadalhin ka sa hindi mo gusto. Ayan. Yun po yung pagkamatay ni Pedro. Ano po ba nangyari sa kanya? Ay di, pinatay talaga siya sa pamamagitan po ng pagpapahirap. Alam mo po anong kinamatay ni Pedro? Nako, binihisan po siya eh. Wala naman siya magagawa. Binihisan si Pedro. Ang bihis sa kanya, hindi na siya makaporma. Hindi niya gusto yun eh. Si Pedro kasi sa ating hindi tayo magkakamali, pinatay siya sa pamamagitan ng pinako sa krus na patiwarik. Ano po? Si Pedro. Yun pong sinabi ni Jesus Christ na magbibihis, iba ang magbibihis sa iyo. Ayan, sa kanyang kamatayan po yun. Yun po yung tinutukoy ni Jesus Christ. Ayan. Ganun po ang nangyari. Pinatay siya. Papatayin kayo dahil sa aking pagsunod. Ayan. Ngayon, sa 11, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatili hanggang tapat, hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ito pa isa, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos, upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Tanong, naipangaral na ba ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos sa lahat ng bansa? Naipangaral na po ba? Nako, naipangaral na. Meron na nga Biblia naisulat na, matagumpay na naisulat. Naipangaral na. O ano pa sunod? Darating na ang katapusan. Ayun, ang katapusan. Kaya malapit na. Hindi natin nihulaan Sumusunod lang tayo sa nakasulat. Kinumpleto ni Jesus Christ yung sagot doon sa tanong na anong tanda ng iyong muling pagparito. Yan, sabi ni Jesus Christ, mag-ingat kayo dahil maraming mapapanggap sa aking pangalan. O, pangalawang sa tanong niya, o makarinig kayo ng ayan, si Warren Valihero Cueva diyan sa Himamaylan, Negros Occidental is watching. Kamusta kayo riyan sa Himamaylan, sa Negros Occidental? Ayan, ang mahal kong kapatid diyan sa Himamaylan, Negros Occidental. Ayan, shout out na, naka-shout out na kayo. Ayan, good evening and God bless sa inyong lahat diyan. Yan po, ang sabi ni Jesus Christ. Sulat pa lang po yan ni Mateo O, ito pa kay Marcos 13. Ano naman kaya ang ating mababasa? 13:23 hanggang
Ito po, nakasulat. Marcos 13, 3 hanggang 13. Ayan. Habang nakaupo si Jesus sa bundok ng Maolibo, sa may tapat ng templo, palihim siyang tinanong nila Pedro, Santiago, Juan at Andres. Ayan. Yung apat po na binanggit natin kanina, mga taga Galilea po ito eh. Hindi naman po ito taga Judea eh. Kaya namangha talaga sila doon sa templo. Dahil malaki. Ayan. Palihim siyang tinanong nila Pedro, Santiago, Juan at Andres. Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? At ano po ang palatandaan na ang lahat ng mga ito ay malapit nang maganap? Sinabi sa kanila ni Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming lilitaw at magpapanggap na sila ang Kristo. At ililigaw nila ang marami. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaang malapit sa inyo at sa mga digmaan sa malayong lugar. Dapat ang mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat makikipagdigma ang mga bansa laban sa kapwa bansa at ang mga kaharian laban sa kapwa kaharian. Lilindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng tagutom. Ang mga ito ay pasimula pa lamang ng paghihirap na tulad ng naranasan ng isang nanganganak. Mag-ingat kayo sapagkat kayo'y darakpin at isasakdal sa mga sanidrin, hahagupitin sa mga sinagoga at dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa inyong pagsunod sa akin, upang magpatotoo sa kanila. Ngunit dapat munang may pangaral sa lahat ng bansa ang magandang balita bago dumating ang wakas. Kapag kayo'y dinakip nila upang litisin, huwag kayong mababahala kung ano ang sasabihin ninyo sa oras na iyon. Sasabihin ninyo ang dapat ninyong sabihin, sapagkat hindi kayo magsasalita. Ang inyong mga sasabihin ay manggagaling sa Espiritu Santo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay, gayon din ang ama sa kanyang anak, at lalabanan naman ng mga anak ang kanilang mga magulang, at ipapatay ng mga ito. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa aking pagsunod sa akin, ngunit ang matiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ayan. Ganoon din po ang senaryo sa sulat po ni San Marcos. Ayan. Kaya ito pong sinabi ni Jesus Christ, ang sagot niya sa mga alagad, ito po yung kaganapan pa lang naganap nung mawasak pa ang templo. Hindi pa po itong malaking kapagyatian na, wala pa. Pero masusundan din po natin yan. Ayan. Tignan naman natin, basahin naman natin ang sulat naman po ni San Lucas. Sa isang talata po ng Lucas, sa Kapitulo 21, at ang talata po ay 7 hanggang 19. Ito po ang ating mababasa. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po mangyayari iyon? Ang tanong sila kay Jesus Christ. Yung pagparito po ni Jesus Christ at ang katapusan. Ayan. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo. At dumating na ang panahon, huwag kayong maniniwala sa kanila. Huwag kayong mababagabag kung makakabalita man kayo ng mga digmaan, ng mga rebellion. Ayan, rebellion po ang sinabi ni San Lucas. Binasa natin kanina ni San Lucas, inisa-isa niya, sunod-sunod. Ang binanggit ni San Lucas po, rebellion. Huwag kayong mababagabag kung makabalita man kayo ng mga digmaan at mga rebellion. Dapat munang mangyari ang mga ito. Subalit hindi darating kaagad ang wakas. At sinabi pa niya, maglalaban-laban ang mga bansa at magdidigmaan ang mga kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kamanghamanghang kababalaghan buwat sa langit.
Ngunit hindi mangyayari ang lahat ng ito, kaya't dadakpin at uusigin kayo, litisin sa mga sinagoga at ipapabilanggo. At dahil sa pagsunod ninyo sa akin, isasakdal kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador. Iyon ang pagkakataon ninyo upang makapagpapatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban at huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtanggol ang inyong sarili. Sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit, hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Sa inyong pagtitiis ay maliligtas ninyo ang inyong buhay. Ayan. The same din po ang sinabi ni San Lucas tungkol doon sa pagtatanong ng mga alagad. Papiyaw pa lang po yung sinabi ni Jesus Christ. Ang sinabi po ni Jesus Christ dito, tungkol pa lang po yan doon sa pagkawasak ng templo, sa rebellion ng mga Hudyo at ng mga hukbong Romano. Yan. Kaya nawasak po ang templo na yun. Yun po yung tinutukoy ni Jesus Christ. Hindi po yan World War I, hindi po yan World War II. World history ng mga tao. Ito pong sinasabi ni Jesus Christ, digmaan po ito ng mga Israelita, ng Hudyo, at ng mga ng Roman Empire. Hindi po yung kabilang dyan yung World War I, yung sinasabi ng iba, may digmaan ganyan. Wala po yun. Kasi ang pinag-uusapan dito, nagkaroon po ng one world policy. Ayan. Hawak talaga ng Roman Empire ang buong daigdig. Hawak nila yan. Walang makakatalo sa kanila. Yan po nakasulat Yan po yung sa Apokalipsis. Ano po? Yan po yung nakasulat. Kaya tayo po ay magpapatuloy pa rin dito sa ating pagbabasa. Ito naman ngayon. Sa Mateo, tuloy tayo. 24:15 hanggang 28. Ayan, ito na. Ito na po ang ating mababasa. (24:15). Ito na po, ang kasunod. Unawain ninyo itong mabuti. Nagdagdag pa si Jesus Christ ng salita. Unawain ninyong itong mabuti kapag nakita ninyong magaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastanganan tinutukoy ni Propeta Daniel. Ang mga nasa Judea. Ayan, binanggit po yung lugar, Judea. Ang mga nasa Judea. Ibig sabihin, baluarte po ito ng mga Hudyo. Ayan. Ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abala upang kumuha ng kahit ano sa loob ng kanyang bahay. At sa lahat at ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao. At ang mga nagpapasuso, ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag maparataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Sapagkat sa panahon iyon ay ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapigatian. Hindi pa naranasan mula ng likain ng sanlibutan. Hanggang sa gayon ay hindi na mararanasan pa kahit kailan. Sa katunayan, kung hindi pa ikliin ng Diyos ang panahon iyon, walang taong maliligtas, ngunit alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, paiikliin ang mga panahong iyon. Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo, o naroon siya, huwag kayong maniwala, sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Mesiyas at mga huwad ng mga propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw ang marami. Kahit na ang mga hinirang ng Diyos, tandaan ninyo, ipinagpauna ko inyo nang sabihin sa inyo ito upang kayo'y makapaghanda. Kaya't kung sabihin nila sa inyo'y
naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sabihin naman nilang naroon siya sa silid, huwag kayong maniwala. Sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Kung saan may bangkay, doon nagkakatipon ang mga buwitre. Ayan, ito naman tinutukoy ni Jesus Christ. Ito na po yung malaking kapigatian. Iba po yung kanina. Iba naman po yun. Kinukumpleto na ni Jesus Christ yung sagot niya doon sa tanong ng mga alagad. Kamalaking kapigatian naman po ito. Yan. Kasi may binanggit siya na magkaroon ng malaking, matinding kapigatiang hindi pa naranasan mula ng likain ang sanlibutan. Malaking kapigatian naman po ito. Ayan, nababasa rin po natin yan sa Marcos 13:14 hanggang 23. Basahin natin kung ano naman po ito. Yan. Unawain ito ng bumabasa. Unawain ito ng bumabasa kapag nakita ninyo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan na nasa dako dapat kalagyan. Ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papuntang kabundukan. Ayan. Tandaan po natin na may sinasabi si Jesus Christ, meron siyang pinapatakas. Kaya maya-maya, sagutin natin yan. Ang nasa bubungan ay huwag nang magtangkang pumasok pa sa bahay upang kumuha ng anuman. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyo na huwag mangyari ang mga ito sa panahon ng taglamig. Sapagkat sa mga panahong iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapigatian na hindi pa nararanasan mula ng likain ng Diyos ang sanlibutan, at hindi pa muling mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pa ikliin ng Panginoon ang panahong iyon, walang sino man na makakaligtas. Subalit alang-alang sa kanyang mga hinirang, paikliin niya iyon. Yan, sasagutin natin maya-maya yan. Kung may magsabi sa inyo, narito ang Kristo, kaya naroon siya, huwag kayong maniwala, sapagkat may mga magpapanggap na Kristo at may mga magpapanggap ng propeta. Magpapakita sila ng mga himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari ang mga hinirang ng Diyos. Kaya't mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo ang lahat ng mga bagay bago pa man ito mangyari o hindi pa nangyayari. Ayan. Meron sinabi si Jesus Christ na nasa Judea, sa kabundukan, basta ang sinasabi niya takas na, takbo na. Ayan. Ibig sabihin, wag nang umakyat sa ganito, wag nang pumunta sa ganito, takbo na. Pinapatakbo niya agad-agad. Wag nang magkatubili, takbo na. Bakit kaya niya pinapatakbo? Bakit niya pinapatakas? Ayan, sige po. Tuloy pa tayo kay Lucas pa. Ayan. Lucas 21. 20 hanggang 24. Ayan. Ito po nakasulat. Tinangka ng mga tagapagturo ng kautusan nadakpin si Jesus sa oras ding iyon, sapagkat nahata nilang sila ay pinapatamaan. Ayan. 21 mga kapatid. Lucas 21. 20. Ayan, madilim kasi yung pwesto ko. Kapag nakita ninyong napapaligiran ng mga hukbo ang Jerusalem, ito na, sinasabi. Kapag nakita ninyong napapaligiran na ng mga hukbo ang Jerusalem, tandaan ninyo, malapit na ang pagkawasak nito. Ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan. Ang mga nasa bayan ay dapat nang tumabas, at ang mga nasa bukid ay huwag nang pumasok sa bayan, sapagkat iyon ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga sinabi ng kasulatan. Kawawa ang mga nagdadalang tao
at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon, dahil magkakaroon ng malaking kapigatian sa mga lupang ito bilang pagpaparusa ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at ang iba'y dadalhing bihag sa lahat ng bansa. Ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa kanila. Ayan, ito na. Nabasa na natin lahat. Kay Mateo, kay Marcos, at kay Lucas. Ayan. Yung sinasabi po ni Jesus Christ, malaking kapighatian na daranasin ng mga nasa Judea. Ayan. Malaking kapighatian po, ito po yung sinasabi na magkakaroon ng malaking kapighatian dyan sa Judea, particular dyan sa Jerusalem. Kasi nga, meron ng Antichrist. Ayan, ito na po yung katuparan, Antichrist na po ito. Ito na yung pitong ulo na siyang magiging ikawalo na nahulaan po ni San Juan sa Apokalipsis. Ito po yun na sinasabi na yuyurakan na ang Jerusalem. Ayan, malaking kapigatian, sinasabi ni Jesus Christ, takas na, takbo na. Ayan, takbo na kayo, huwag na kayong pumunta sa ganito, huwag na kayong kumuha ng kung ano pa man sa inyong bayan, sa inyong bahay, huwag na kayong pumunta sa ganito, takbo na ang sa Judea. Takbo na. Bakit niya pinapatakbo? Kasi nga, mayroon ng malaking kapigatian. Hinahunting na sila nitong mga tauhan nitong Antichrist para sila itatakan, piliting tatakan. Ano ipatatak? 666. Ayan, kaya pag hindi sila nagpatatak, papatayin sila. Yun sinasabi ni Jesus Christ na tumakas na sa kabundukan, takas na, wag nang kumuha ng kung ano paman, ang nasa bubungan, wag nang buwaba. Ibig sabihin po nun, basta takas na. Ang kalintulad po nun, yung gaya ng nangyari po kay Lot, na pinatakas siya. Walang lingon-lingon, takbo na. Dire-diretso, takbo kasi andyan na. Parehas po yan. Ang sabi ni Jesus Christ, takbo na. Ang mga Saudiya, takbo na. Wag na mag-ano pa. Takas na. Bakit? Mayroon pong malaking kapigatian. Ano po yun? Kasi nga, hinahunting sila nitong mga alipores, nitong Antichrist. Kasi nga po, kailangan niyang tatakan itong mga to ng 666. Ayan. Kaya, yun ang dahilan kaya niya pinapatakas. Ayan. Marami nagsasabi na ito daw ang panahon natin na yung mayroon mga balibay, pagbabakuna, na ito na yung kaganapan ng pagpapatatak, ay hindi po yan, wala yan, panis yan. Hindi pa yan. Yung mangyayari po na pagtatatak ng 666, persahan po yan. Pagka ayaw mo, papatayin ka. Kapag hinayaan mong ikaw ay patayin, sabi ni Jesus Christ, ano po sabi niya? Papatayin kayo dahil sa aking pangalan. Ang sabi ni Jesus Christ, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Pinag-iingat sila ni Jesus Christ. Huwag kang magpapatatak niyan. Kasi nga, ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Yun po yung ibig sabihin nun. Kaya mas matindi po ang malaking kapigatian. Diyan po yan magpapasimula sa bansang Judea, sa lugar ng Judea, sa Israel. Kakaalat po yan. Hanggang makarating yun sa Pilipinas. Bakit? 3 taon at kalahati po yan eh. Matagal-tagal din po yun pero para sa Diyos, may iksilang po yan. Pagkatapos po nun, bababa na si Jesus Christ. Yun yung kasunod nun. Ayan. Kaya, mapapasadahan din po natin yun sa mga susunod. Ayan. Kaya, siguro hanggang dito lang muna tayo mga kapatid, mga kapwa ko po Kristiyano. Yung ating pinag-aralan. Sa susunod po na ating pagtatalakay, pag-aaral po ng mga salita ng Panginoon, ay i-continue po natin to. Doon pa rin po tayo sa malaking kapigatian. Kasi nga po, sunod-sunod po ito eh. Pagkatapos ng malaking kapigatian, ang kasunod po nun, ang pagbalik ni Jesus Christ. Ayan, sunod-sunod po yan. Marami nagsasabi na 1,000 taon daw muna bago malaking kapigatian. Ay, hindi po ganun. Nakasulat po sa Biblia maliwanag eh.
sunod-sunod na yan eh. Malaking kapigatian muna, tapos bababa si Jesus Christ, lilinisin niya to, at pagkatapos, start na ng millennium. Ayan. Ayan. Sige po, mga kapatid, mga kapwa Kristiyano, at maraming salamat po sa Panginoon Diyos. Tayo po ay binigyan ng pagkakataon na makapag program po. Nung Sabado kasi wala tayo dahil binigyan natin ng bigay galang po tayo kay Brother Eli Soriano, natin po dating tagapagturo, dating leader. Ano po? Kaya nagbigay tayo ng galang. Panggubaga, time out muna. Ano po? Sige po, mga kapwa Kristiyano, mga kapatid, hanggang sa muli po. Bago ho tayo manalangin, bago tayo matulog, tayo po ay manalangin. Ayan, papasadahan lang po natin na sa ating pag-aaral ng mga salita ng Panginoon Diyos, sana po loobin niya na tayo po ay merong maintindihan, maunawaan na ganito pala ang nangyari kay Jesus Christ. Ano po? Sige po. Hanggang sa muli po. Huwag kayong mawawala. Hanggang sa sunod din pagkikita. Paalam!